Siya ay isa sa mga strongest NBA player noong 90s era, ang maskuladong 6'10" center na kayang-kayang makipagbakbakan sa mga 7-footer big man sa ilalim ng court. Well, kahit maliit sa kanyang playing position ay pinatunayan naman niya na kayang-kaya niyang depensahan ng mga big man tulad nila Shaquille O'Neal at iba pang sentro sa liga dahil 2 beses lang naman niyang nakuha ang DPOY Award sa kanyang karera. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 7-time NBA All-Star, 2-time Defensive Player of the Year, 2-time NBA Blacks Leader at 1-time NBA Champion. Wala na ngang iba kundi si Alonzo Mourning. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1992 NBA draft nang pumasok sa liga ng NBA si Alonzo Mourning. Siya ang second overall pick noon na pinili ng Charlotte Hornets. Nakasabayan niyang madraft noon ng first overall pick big man na si Shaquille O'Neal. Well, sa kanyang rookie season sa NBA mga idol ay binigyan agad ng pwesto si Mourning sa starting lineup ng Hornets. Pinagkatiwalaan agad ito na kung saan pinatunayan naman niya na hindi nagkamali ang kupunan sa kanya dahil nagpakitang gilas agad ito mga idol na mag-average ito sa kanyang rookie season ng 21 points, 10.3 rebounds at 3.5 blocks per game. Mataas na stats na ito mga idol para matanghal siyang Rookie of the Year. Pero hindi nangyari yun dahil ang first overall pick na si Shaquille O'Neal ang siyang nakakuha ng award na ito. Matapos siyang umaverage naman ng 23.4 points, 13.9 rebounds at 3.5 blocks per game. Mas mataas mga idol kumpara sa stats ni Mourning. Silang dalawa ang siyang naglaban sa award na ito pero si Shaquille O'Neal ang siyang itinanghal nga noon na Rookie of the Year. 1993-94 sa kanyang pangalawang season nang mapabilang na siya sa NBA All-Star Selection. 7 times siyang napabilang dito. Kaya naman sa kanyang second season lang sa liga mga idol ay pang All-Star caliber na ang pinapakita nitong si Alonzo Mourning. Well, sa season naman ito ay halos hindi nagbago ang kanyang inaambag sa koponan dahil umaverage pa rin siya ng 21.5 points, 10.2 rebounds at 3.1 blocks per game. Pero sa kabila ng kanyang magandang contribution sa koponan ay hindi pa din sapat para maitawid niya noon ang koponan sa playoffs. Pero biguman nito sa NBA ay bumawi naman siya noon sa 1994 FIBA World Cup para irepresenta ang Team USA. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nabigo mga idol dahil kasama nilang umuwi noon ng gintong medalya na nakasabit sa kanyang leeg. 1994-95 season ng pamunuan nila ni Larry Johnson ng Hornets. Maganda ang tinakbo ng kanilang regular season noon na nag-record ng 50 wins and 32 losses. Pumang-apat sa standing sa East kaya naman nakapasok sila noon sa playoffs. Pero sa first round pa lang mga idol ay pader na kupunan na ang kanilang nakatapat, ang kupunan ng Chicago Bulls na pinamumunuan noon ni Scottie Pippen at Michael Jordan. Well, kahit umaverage si Mourning noon sa kanilang bakbakan ng 22 points, 13.3 rebounds at 3.3 blocks per game ay hindi pa rin sumapat para talunin ng Bulls dahil isang beses lang silang pinatikim ng panalo noon ng Chicago mga idol, kaya nga muling nabigo itong si Alonzo Mourning. Well, 3 season na naglaro si Alonzo Mourning para sa koponan ng Hornets pero hindi ito umabot man lang sa Eastern Conference Finals dahil na din sa hindi kalakasan ng roster ng Hornets noon at wala siyang masyadong nakakatulong sa koponan. Sinubukang opera ng contract extension ng Hornets noon si Mourning pero nireject niya ang offer na ito at dahil nawalan ng tsansa ang Hornets na papirmahin ng contract extension itong si Mourning ay napagdesisyonan na lang ng koponan na i-trade ito. Kaya 1995-1996 season nang matrade na nga si Alonzo Mourning papuntang Miami Heat. Nakasama niya dito si Tim Hardaway. Well, sa kanyang unang season niya sa Heat mga idol ay umaverage agad ito ng 23.2 points, 10.4 rebounds at 2.7 blocks per game. Tinulungan niya ang koponan para makatawid ng playoffs pero talagang inaalat si Mourning sa first round mga idol. Dahil sa pangalawang beses ay nakaharap na naman nila ang Chicago Bulls na kung saan sa season ito nang maitala ng Bulls noon ng 7-10 record sa liga. Guess what mga idol, dahil winalis lang sila ng walang kahirap-hirap noon ng Chicago Bulls pero sa sumunod na season lang mga idol, 1996-97 season ang isa sa pinakamagandang regular season run ng Miami Heat dahil sa season ito nang mag-record sila ng 61 wins and 21 losses na pumwesto sa number 2 seed. Sinundan nila ang Chicago Bulls na nanatili
nanatiling number 1 seed noon, syempre sa tulong pa rin yan ng kanilang sentro na si Alonzo Mourning na umaverage sa season ito ng 19.8 points, 9.9 rebounds at 3 blocks per game. Pagdating naman sa playoffs ay nanatiling mainit pa rin ng Miami Heat dahil sa round 1 ng pataubin nila ang koponan ng Orlando Magic. Sa semis naman ng makaharap at pinadapa nila ang New York Knicks, kaya naman sa unang pagkakataon ng kanyang karera mga idol ay nakatuntong at makakalaro nga si Alonzo Mourning sa Eastern Conference Finals. Ngunit ang makakaharap ang number 1 seed ang Chicago Bulls na naman mga idol. Well, mukhang kontrapelo talaga si Mourning kay Jordan dahil sa ganda ng kanilang mga nailaro sa regular season at playoffs. Pagdating sa East Finals ay hindi sila nakapalag sa husay ng Chicago Bulls dahil isang beses lang na naman sila nakakuha ng panalo. Kaya muli na namang nabigo itong si Mourning para sa kampyonato. 1998-99 season ang isa sa pinakamagandang nailaro ni Alonzo Mourning dahil sa season ito nang mamunga na ang kanyang pagiging best defender sa liga ng NBA. Nakasama siya noon sa NBA Defensive First Team, tinanghal siyang NBA Blocks Leader at sa wakas ay nakuha niya ang Defensive Player of the Year. Ngunit sa kabila ng mga award na ito, ang siya namang muli niyang pagkabigo sa playoffs dahil round 1 pa lang nang ilaglag sila ng New York Knicks. 1999-2000 season nang makuha niyang muli ang parangal na nakuha niya last season, ang NBA Blocks Leader at back-to-back Defensive Player of the Year. Pero wala pa ring swerte na makarating ng NBA Finals dahil muli silang natalo sa New York Knicks sa semis ng playoffs. Well, 8 seasons na naglaro si Mourning para sa koponan ng Miami Heat pero bigo pa din itong makasungkit ng kampyonato sa koponan ng panahon na yon ni hindi na sila nakarating noon sa East Finals mga idol at sa kanyang huling kontrata sa Heat nang hindi pa ito makalaro ng buong season ng 2002-2003 dahil nagkaroon siya ng seryosong sakit na kidney disorder dahilan na hindi na nga ito bigyan pa ng kontrata ng Miami Heat. Kaya 2003-2004 season nang pumirma naman ng 4-year deal si Mourning para sa koponan naman ng New Jersey Nets. Marami na siyang makakatulong sana dito mga idol dahil nakasama niya sila Richard Jefferson, Kenyon Martin at ang kanilang best point guard na si Jason Kidd. Pero nasayang ang pagkakataon na ito ni Mourning dahil sa kanya pa ding karamdaman ay 12 games lang ang nailaro nito sa koponan buong season. Nakarating naman hanggang semis ng playoffs ang koponan pero nalaglag din sa kamay naman ng Detroit Pistons. Sa sumunod na season naman mga idol na magbalik laro ng muli si Alonzo Mourning pero sa kalagitnaan ng season ng 2004-2005 nang itrade siya ng koponan kasama sila Eric at Aaron Williams papuntang Toronto Raptors kapalit ni Vince Carter pero hindi nag-report noon si Mourning sa Raptors at nag-bout out ng kanyang kontrata mga idol. Hindi naman siya napagsaraduhan ng pinto dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makabalik sa Miami Heat ngunit minimum veteran contract na nga lang na i-offer sa kanya. Nakasama niya nga noon sila Dwayne Wade at Shaquille O'Neal kaya naman nagkaroon siya ng malaking tsansa na makakuha na ng kampyonato. Well, naging maganda noon ang nilaro ng Heat lalo na sa playoffs dahil 2 beses sila nagwalis ng koponan. Sa first round ng New Jersey Nets at sa semis naman winalis din nila ang Washington Wizards. Yun nga lang mga idol, pagdating ng East Finals nang makaharap nila ang Detroit Pistons, napakaganda ng kanilang naging bakbakan na umabot sa Game 7. Ngunit sa huli ay nabigo silang makarating sa NBA Finals. Pero sa sumunod na season lang 2005-2006 ay ang pinakahihintay na ni Alonzo Mourning na mangyari sa kanyang karera mga idol. Dahil sa season ito ay handang-handa ang Miami Heat na bumawi sa naudot nilang kampyonato. Well, dahil nga may Shaquille O'Neal na ang koponan na center position kaya nagsilbing backup na lang itong si Mourning sa koponan. Nakuha nga nilang muli noon ang pangalawang pwesto sa East at sa playoffs ay muli nga nilang pinataob ang kanilang mga nakatapat sa Eastern Conference Finals na maka-rematch naman nila ang Detroit Pistons pero sa pagkakataong ito ay hindi na pumayag pa ang Miami Heat mga idol dahil hindi na nila pinaabot pa ng Game 7 ng kanilang serye. Game 6 nang tapusin na ng Heat ang East Finals kaya naman sa unang pagkakataon ay nakatuntong si Mourning sa 2006 NBA Finals. Ito ay kontra naman sa Dallas Mavericks. Sa first 2 games nila mga idol ay 2 magkasunod na nakuha ng Dallas ang panalo pero pagdating ng Game 3 na maging unbeatable na ang Miami Heat, 4 consecutive win ang kanilang naisagot dahilan ng kanilang pagkapanalo sa 2006 NBA Finals.
Finals, kaya naman nakuha nga dito ni Alonzo Mourning ang kanyang una at huling kampyonato dahil sa 2 season pa niyang tinagal sa Miami Heat noon na hindi na sila nakatuntong pa sa NBA Finals. Kaya January 22, 2009 sa edad niyang 38 years old at 15 seasons niyang nailaro sa NBA ay opisyal na nga nagretiro sa liga ng NBA si Alonzo Mourning. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Alonzo Mourning sa NBA?